malakas na palakpak para sa Panginoon. Sige po, bago tayo mo po, mag-declare muna tayo. No? The rest of my life will be the best of my life. Isa pa ho, the rest of my life will be the best of my life. Pakisabi sa tatlong tao, you are blessed. Pakisabi po sa tatlong tao, you are blessed. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Bago tayo magsimula, meron po bang first timer dito sa simbahan natin? Ngayon lang po kayo nakadalo? Kung kayo po ay first time na nakadalo, pwede ho ba kayong tumayo? Meron po ba? Wag ho kayong mahiya. Okay, sige po. So tuloy po tayo sa ating pong topic, mga minamahal ko. Ito pong rest po ng hanggang December, ang pag-usapan natin ipatungkol po sa fruit of the Spirit. No? At ang tema po ng ating pong organisasyon, ng Philippine Assemblies of God, is bearing fruit in the Spirit. No? Pamumunga sa Espiritu ng Diyos. Sabi yung gano'n, mga minamahal ko, slide mo na ako. Sabi po ng Galatians chapter 5, 22 to 24, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Actually, mga minamahal ko, ito pong bunga na ito po ay karakter ng ating pong Panginoong Jesucristo. At gusto ho ng Diyos, mga minamahal ko, itong karakter na ito ay makita sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Itong bunga na ito ay patotoo na ikaw po ay anak ng Diyos. Ang mga bunga po na ito ay patotoo na tayo po ay alagad ni Kristo. No? Ito pong tawag dito, ito pong bunga na ito, mga minamahal ko, ay pagpapakita, mga minamahal ko, na tayo po ay mga nakakabit sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya mahalaga po itong topic nito. Itong topic na ito na pag-uusapan natin, nakita ko, mga minamahal ko, napakahalaga. Sabi ko, pambira, hindi pwedeng wala itong unang bunga na ito na love. No? Andito po ang lundo, makinig ka ho, mahalaga po ito. No? Pag ito po natanggap ng puso mo, ipinamuhay mo, everything changes sa buhay mo. No? Yung pagmamahal. So, bearing fruit in the Spirit called love. Pag-usapan pa rin natin patungkol po sa pag-ibig. Makikita natin dito ang importansya ng pag-ibig, no? Ang definition ng pag-ibig, ang kapangyarihan ng pag-ibig, at yung pananatili ng pag-ibig. Bakit po ba mahalaga ang pag-ibig? Ito po ay binibigyan po ng diin ni Pablo sa sulat po niya. Ito po sabi niya sa Ephesians chapter 3, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. That's the prayer. No? Sabi niya, maging ugat at pundasyon ng lahat daw po ng ginagawa ng mga Kristiyano, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang pag-ibig ng Diyos. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip, at sa gayoy, mapuspos kayo ng tinatawag na buong katangian ng Diyos. That's the prayer of Paul. Gusto ng Panginoon na ang lahat ng anak niya ay maging rooted sa love. Yung buhay natin maging matatag doon po sa tinatawag na pag-ibig. No po, ito po yung prayer. At nakita ko, mga minamahal ko, minsan hindi po ito nabibigyan ng diin. No? And I believe itong natitirang natin, bigyan natin ng diin yung karakter natin, yung mga pag-uugali natin. No? Lahat po tayo binabago, amen. Binabago habang nasa lupa, babaguhin. Ang perfection ay nasa kalangitan. Pero dapat nag-grow. Pakisabi, nag-grow. Dapat nagmamature. No? Mahalaga po mag-grow, mahalaga po mag-mature ang mga mananampalataya. So ang ating pong text makikita natin sa tinatawag na 1 Corinthians chapter 13. No? Ito po, mga minamahal ko, na tinatawag po na love chapter. No? Pag tinignan mo pag-ibig, mga minamahal ko, chapter 13, identify na rito, pinakita yung tinatawag, what is love? No? Bigyan muna natin ng background, bakit po ba dito napunta, isinulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ito pong tinatawag na patungkol po sa pag-ibig.
Isang simbahan na gifted, isang simbahan na malakas, no? Isang simbahan ni tinayo ni Pablo, growing. Ang problema, may namahal ko, meron pong tinatawag na mga mayayabang na tao, may mga tao minamahal ko na lumilikha ng division sa simbahan, meron pong tinatawag na sexual immorality na practice, ang gulo-guluho nila. They are gifted, pero wala sila sa order. Kapatid, tingnan sa akin, mahalaga po ang order. Kaya mahalaga ang standard. Pag walang standard, wala pong order. God is a God of order. At nakita ho dito, mga minamahal ko, sa book po ng Corinthians, mga minamahal ko, may isa silang kailangan na wala ho sila. Ito po yung pagmamahal. Kaya po pinag-usapan dito, mga minamahal ko, yung love. Kaya, next slide. Kaya dito, mga minamahal ko, sila po ay punong-puno ng tinatawag na kaloob. No? Kaya po sabi gano'n ni Pablo, chapter 12 is all about the giftings of the Holy Spirit. Chapter 14, maminamahal ko, yung order ng worship. No? Although na sila po ay talentado, sila po ay puno-puno ng gifts, sila po ay magulong simbahan. At ang pambalansi, maminamahal ko, yung 1 Corinthians chapter 13. Lahat po maminamahal ko, kasi noon sa simbahan pong ito, pag hindi ka nagtatangs, medyo ikaw po ay, pag hindi ka nagpa-prophesy, medyo, parang pangkaraniwan kang Kristiyano. Noon po sa simbahan nila, kailangan nagtatangs ka, kailangan nagpa-prophesy ka. Dapat yung faith mo malaki. Dapat ito yung manifestation ng giftings mo. Kaya po pag hindi mo pa alam ang giftings mo, wala kang practice ng giftings mo, nakaganon ka lang. No? Kaya po sumulat si Pablo, mga minamahal ko, para balansehin. May mga giftings, ang tongues po, kaya ka nagtatangs para empower mo sarili mo. Kaya ka nagpa-prophesy para empower ang simbahan. Kasi sabi ni Pablo, kung nanasain nyo ang gifts, nasain nyo yung magpapalakas sa buong simbahan. Hindi yung pang sarili lang. Kaya po dito, mga minamahal ko, chapter 12, tumagos po ito, 31, now eagerly desire the greater gifts. Para sa akin, ang greater gifts, mga minamahal ko, yung giftings na kung saan, pag kinausap mo tao, nai-edify mo siya, napapalakas mo ang simbahan. Maganda po yung gifts siya, mga minamahal ko. And then sabi niya ganun, and yet, I will show you the most excellent way. Ang problema, minamahal ko, yung kanilang pamamaraan, they are not excellent. Bakit po? Kasi nga po, ang gulo-guluho nila. No? Meron po rito, para ako kay Apollos, para ako kay Pedro, para ako kay Paul. Yung iba naman, S na S, para ako kay Jesus. No? May faction talaga sa loob ng simbahan. Saan ka nakakita, mga Kristiyano nagdedemandahan. Kaya hindi na bago yung mga Kristiyano na sabi ng Lord, sabi ni Paul, hindi ba pwede pag-usapan nyo yan dito? Ba't kailangan yung hatulan kayo ng unbeliever? No? Noon pa yan. No? At meron rito, mga minamahal ko, na hindi nag-exist na practice sa mga unbeliever. Sabi po nilang panahon na yon, pinapractice po ng simbahan. Yung tatay, imagine mo, yung asawa ng tatay niya, kinakasama niya. Ang gulo, kapatid. Ang bigat po ng problema. Kaya po isinulat po itong 1 Corinthians chapter 13, mga minamahal ko, para i-define, mga minamahal ko, yung most excellent way. Pakisabi nga po, love. Isa pa ho, love. So pag-usapan natin, mga minamahal ko, ang pag-ibig. Kaya po sabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 14, verse 1, kasunod na, follow the way of love and eagerly desire gifts of the Spirit, especially prophecy. No? Dito, mga minamahal ko, sabi po ni Pablo, mga minamahal ko, lumakad kayo sa daan ng pag-ibig. Pero i-design nyo yung mga gifts na kung saan, mga minamahal ko, nakaka-edify. Ang ano niya nga rito, prophecy. Bakit po? Kasi pag may kailangan, kunyari nananalangin kayo, bigla magmamanifest po ito. Minsan may kailangan ka, magsasalita po ang Diyos para sabihin sa'yo yung mensahe niya sa'yo. Na-edify po yung mga ano nun. Na-edify po yung mga nakikinig. Okay, pag-usapan po natin ito. The importance of love. No? Tingnan po natin, the importance of love. Sabi nga naman, minamahal ko, next slide, ang kahalagahan po ng pag-ibig. Sabi po ni Pablo, if I speak in the tongues of men or of angels, kung ako may makapagsalita ng lengguwahe ng mga tao at ng mga anghel. Kasi nung panahon na yun, yung po yung pinaka-dominant na gifts. But do not have love, kung wala man akong pag-ibig, I am only a resounding gong or aklanging simbal. Sa harapan ng Panginoon, ingay ka lang. No?
Ingay ka lang kahit magdadadadadadada, laba. Wala ho talaga. Sabi ng Lord, ingay ka lang pag walang pag-ibig. Nakuha niyo po ito? Kaya mahalaga po ito. Itong topic po na ito, mga minamahal ko. Ako po ay nagtatanks, marami nagtatanks dito. Pero sabi ng pen, pag wala yung pag-ibig, parang bang, 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 bang. Ganun na po itsura niyan, without love. Sabi po ni Paul. Verse 2, mga minamahal ko, the importance of love. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, no, another gift po ito, mga minamahal ko, na minamagnify ng mga Corinthians. Ano po ito? Yung prophetic, no? Yung prophecy which is good, no? At yung tinatawag na binibigyan dito, yung faith na kung saan you can move mountain, mga minamahal ko. Grabe pong description. But do not have love, I am nothing. Wala akong kabuluhan. Kahit ang ganda-ganda ng giftings ko, kahit ang aking gift ay faith, pag humiyak ako, kinakatagpo kagad ng Lord. No? Pag ako nag-pray, lagi akong sinasagot ng Lord. Ang lalaki ng ginagawa ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, kung wala kang pag-ibig, you are nothing. Medyo alam niyo po sa mga naglilingkod, mahalaga po ito. Habang tinitingnan ko po ito, sa lahat po sa atin, hindi lang sa naglilingkod, pero lalong-lalo na sa naglilingkod. No, lalo na ho sa atin. Bakit nagpapagal tayo pare-parehas? Verse 3, tingnan natin ito. Verse 3. Dito po medyo mabigat po itong gift. If I give all I possess to the poor. Kung ibigay ko man ang lahat ng aking tinatangkilik sa mahirap, sa mga mahihirap, no? At ibigay ko man ang aking katawan para sunugin, ialay sa Diyos. But do not have love, I gain nothing. Wala akong mapapala kahit ibigay ko ang lahat, kahit magsakripisyo ko ng lahat, mga minamahal ko. Ibig sabihin, ganun kahalaga ang pag-ibig. Kaya pala sa Biblia, binibigyan ng diin na mapuspos tayo ng pag-ibig ng Lord. Hindi lang po natin maintindihan kung ano ibig sabihin ng pag-ibig, bagkus maranasan natin yung pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig po ng Diyos, mga minamahal ko, pag tinignan mo, ito po ay best na pinakita ng Lord sa cross ng Calvary. Because the cross is the expression of the greatness of God's love. Pag-ibig na unconditional, pag-ibig na sacrificial, pag-ibig na transformative, pag-ibig na unchanging, mga minamahal ko, that's the love of God. Ito nakakatuwa, ito pong Diyos na ito, mga minamahal ko, nais na lahat ng anak niya, kamukha niya. Lahat. Gusto ko ng Panginoon, because He is love, gusto yung lahat ng mga anak niya dapat love din. No? Kaya tulad na sabi ko nakaraan, pumasok ka sa kingdom, when you receive Jesus Christ, you enter to the kingdom of God. And your king is a loving king. And in this kingdom, maminama ko, the culture is love. Hindi pwede ikaw masunod sa loob po ng simbahan. Hindi ikaw pwede masunod sa kingdom ng Lord. Ang dapat po masunod dito, yung hari. Pakisabi nga po, hari. Isa po, hari. Ito nakakatawa, itong hari na ito na nagmahal sa atin, gusto niya, meron din tayong pag-ibig. Tumanggap ng pag-ibig, so kaya nating magbigay ng pag-ibig. Nung wala ka pa sa Panginoon, wala ka talaga maibibigay ng pag-ibig kasi wala ka naman tinanggap. Pero pag naintindihan mo, natanggap mo ang pag-ibig ng Lord, meron kang kakayanang magbigay ng pagmamahal. May kausap po ako. Kaya dito, mga minamahal ko, napakahalaga po ng pag-ibig. Imagine mo, lahat pala ng ginagawa natin, pag walang pag-ibig, sayang lang. Pambira, kahit gaano ka kaaga dumating, no? Kahit gaano kaganda ang presentation, kung gaano kaganda ang tugtugan, without love, sabi ng Lord, nothing. It is a reminder for us, mga minamahal ko. Lahat po tayo, most of us nagsisell, nagbibigay tayo ng sakripisyo, pera natin, buhay natin, lahat-lahat. Pwede palang gawin, but without love, you gain nothing. Kaya pala pagdating ng Bema Judgment, mga minamahal ko, maraming iiyak. Bakit po? Lahat ng bagay na ginawa na walang pag-ibig masusunog. Pambira. Habang inaaral ko po ito, naalarma akong bigla. Sabi ko, Panginoon, hindi pwedeng lingkod-lingkod lang. Dapat may pag-ibig. Pakisabi nga po, dapat may pag-ibig. Isa pa, dapat may pag-ibig. No? Sa buhay natin, mga minamahal ko, bilang mga mananampalataya, we carry the love of God.
So ibig sabihin, ang buhay natin ay nawawala ng kwenta pag wala pong pag-ibig ng Diyos. Pag wala tayong pag-ibig. Kaya napakahalaga ng pag-ibig. Yung mga tatay, nagpupunta ho kami ng tuwing linggo ng hapon, no? Nagsasakripisyo, dapat tutulog na ho yan, pupunta doon, aabot po ng mga tao, yayakap ka ng mga tao na hindi, alam mo na yon. Tapos, kung wala naman palang pag-ibig, sayang. Sayang, kahit gaano tayo kasipag, kung gaano katindi man ang ating sakripisyo, sabi ni Paul, you gain nothing and you are nothing. May kausap po ako. Kaya habang tinitingnan ko po ito mga minamahal ko, and I pray, Lord, sa aking sarili, Panginoon, ayoko nito. Baka mamaya nagtatrabaho, nagpapagal, nagpapakahirap. Pagdating ng araw, sasabihin sa akin ng Panginoon, lahat ng ginawa mo, walang natira, kasi ginawa mo siya ng walang pag-ibig. Sayang yung pagpapagal. Sayang yung paghihirap. No? Sayang mga praktisan dito. No? Yung music team mo, itong mga tao rito, halos hindi na ito natutulog. Mamaya, hindi magaya, aga rito niyan, prayer partner. Mamaya hapon sila na naman. Wala tayong choice. Kaya kung kayo po ay may talento at tinutawag kayo ng Panginoon, join us. Bakit po mas marami manggagawa, mas magaang? Hello, tingin sa akin, kahit gaano itong building na ito, ma-accomplish man natin po ito, kung wala naman tayong pag-ibig, walang katuturan. Mapiplease ang mga tao, pero ang Diyos ay hindi matutuwa. Kapatid, tingin sa akin, ang goal ng pagpunta natin, mga minamahal ko, hindi po para sa pagpapala, nandito tayo kasi mahal natin ng Diyos. Pag hindi po ito, sayang lang ang ginagawa natin. Kaya makinig ka kapatid, kung magsasakripisyo man lang din tayo, ayusin natin ang ginagawa natin. Or else isang araw, sayang lang ho ginagawa natin. Wala tayong mapapala. Walang reward. Imagine mo, excited ka ho sa Bima Judgment, tapos biglang dadaan lahat ng ginawa mo, sunog lahat. Lord, ba't ganon? Tapos papakita ng Lord lahat ng motibo why you do what you do. Kaya napaka-crucial na itong topic po na ito. No? Napaka-crucial. Isang malaking paalala sa atin, lalo-lalo na tayo ng mga nagpapagal. No, grabe. Ang sakripisyo sa paglingkod, grabe. Ang daming challenges, mga minamahal ko. Ang daming mga sacrifice. Halos lahat. Tapos sasabihin ng Panginoon, nak, sayang lang ginawa. Bakit, Lord? Walang love. Walang love. Kaya gusto ng Panginoon, mga minamahal ko, puspusin tayo ng pag-ibig. Gusto ng Lord, punuin tayo ng pag-ibig. Gusto ng Lord, lumakad tayo sa pag-ibig. May kausap po ako. Kaya napakalaga ng love. No? At tayo po mga Kristiyano, kahit hindi ka naglilingkod dito, dapat dala-dala natin ng love. Kahit saan tayo pumunta, we are known by love. Why? Because we are children of God. Mga anak ho tayo ng Panginoon. Kung yung tatay natin mapagmahal, dapat tayo mapagmahal din. Dapat makita sa atin na tayo po yung mga anak ng Diyos. May kausap po ako. Kaya tanging-hiting sa akin, ang buhay Kristiyano hindi pwedeng walang pakialam. Hindi ba pwedeng simba-simba lang. Meron tayong responsibility, mga minamahal ko, to carry, mga minamahal ko, the love of God sa mga tao. Kung tayo po'y nasa religion, kahit hindi ka na magbago, okay lang po yun. Dahil ang religion, hindi po ito nagde-demand. Pero po, pag meron kang relasyon sa Panginoon, it will demand, mga minamahal ko, na iibig ka ng mga tao. Bakit po? Kasi ikaw at ako, inibig lang tayo ng Diyos. Walang sino man ang karapat-dapat sa ating mahalin. Sabi po ng Biblia, mga minamahal ko, nung panahong tayo makasalanan, si Kristo'y namatay para sa atin. Bakit? Kasi mahal tayo ni Jesus. Kaya po napakalaga ng topic na ito, mga minamahal ko, itong pagmamahal na ito. I pray, mga minamahal ko, na mamaya titignan pa ho natin yung kahalagahan po na itong ginagawa natin. Sayang ang sabon mo, sayang po ang tubig mo, sayang po yung ginagawa mo pag ginawa mo ito na walang pagmamahal. Kaya ang dapat checkin natin is the love. Kung ikaw may narito at isip mo'y pagpapala, sana ma-change yung isip mo. No? Andito tayo, mga minamahal ko, just to worship our God. It's all about Him. The one who died for us. The one who loved us so much, mga minamahal ko. Siya po yung dahilan why we gather. Amen. Dahil pag nawala ho tayo doon sa tinatawag na object ng worship, mga minamahal ko, magbibigay tayo ng tira-tirang worship sa Diyos. Sa nga pala mamaya po, meron po tayong worship explosion mamaya hapon. Sana sumama ho kayo. Join us, mga minamahal ko. Let us worship the Lord. No, sama-sama.
Alam niyo po ba, isang gustong-gusto ng Panginoon, maminamahal ko na ginagawa, nung panahon ni David, yung inaawitan po siya ng mga tao. Kaya po nung panahon po ni David, si David ay worshiper, mga tao worshiper, tuwan-tuwa ho ang Panginoon. Church, sama ho tayo mamaya, minsan lang po ito. 3 to 5 maminamahal ko, ito po ay worship explosion. Ang aking pong panalangin, sana, Lord, wag lang maging title yung worship explosion. Lord, we want to explode in worship. Gusto namin kayong maranasan. Gusto namin ng bagong karanasan, mga minamahal ko. Gusto namin kayong maintindihan pa, maunawaan kung sino po kayo. Pakisabi po, dapat nag-grow. Dapat nag-mature. That's your responsibility. Ang trabaho namin, alagaan ka. Ang trabaho mo, tumugong ka. Dahil pag hindi ho kayo tumugon, wala ho kami kayang gawin. Ulitin ko po ito. Pwede namin kayong alagaan, pwede ko kayong alagaan, pero kung hindi kayo magpapaalaga, hindi ho namin ito kayang gawin. Dapat para both ang commitment, mga minamahal ko. Kapatid, sa totoo lamang po, we are blessed kasi may church tayo na may community. Yung alam mo na yon, pag may struggle ka, may problema ka, may kang sa leader na pwede mong kausapin. Mahirap po sa mundo, wala hong ganyan. Wala ako. We are blessed. Kaya pakiusap ko sa iyo, mahalin mo sa leader mo, mahalin mo sa small group mo. Bakit po? Para sa iyo yan. Kapatid, hindi ka umaaten para sa cell leader mo. Buti nga umaten ako, at least lumaki yung cell leader mo, yung cell mo. Hindi ho ganun. Ang cell po ay para sa'yo. Pakisabi nga sa kanila mo, huy, para sa'yo. Pakisabi nga po, huy, para sa'yo. Para sa atin po, ang cell group, hindi po ito para sa mga pastor, hindi po para sa mga cell leader. Para sa'yo, para ka mag-grow. Para ka mag-mature. Para may kasama ka sa pagbabago. Amen? Ang hirap kaya na ikaw lang nagbabago, ang sarap kaya na lahat kayo gusto nyo magbago. Tama ko mali? Kaya we need to love. Maminamahal ko yung small group po natin. Mahirap wala small group, malapit lang dumating si Jesus. Ano pang gagawin mo? Baka may biglang mag-rapture, maiwan ka, sayang lang naman yung tinakbo mo. Tama ko mali? Darating ba si Jesus? Opo, darating talaga. Kaya siguro nabibinbin kasi hindi ka pa nakakabalik. Tama po ba ako? Ito maganda, ang tawag dyan ay grace. Biyaya ho ng Panginoon. Kaya po yung una-una sinasabi sa atin ng Panginoon, mahalaga po ang tinatawag na mahalaga ang pagmamahal. Binibigyan po ng emphasis ni Pablo sa umaga pong ito ng ating pong Diyos, ang kahalagahan ng pagmamahal. Masasayang lahat ng bagay. Masasayang. Mga manggagawang nandito. Mga music team na nagpapakahirap. No? Bumabango kayo ng maagang-maga, tulog pa ang manok, andito na ho kayo. Nananalangin. Sabi ng Panginoon, nak, ayusin. Yung puso, anak, ang mahalaga. Hindi yung lumalabas sa bibig mo lang. Ang mahalaga yung being mo bago magkaroon ka ng doing. Because doing is nothing without your being. Kaya mahalaga ang pagmamahal. May kausap po ako. Kaya kung tayo po'y mananalangin, maminamahal ko, Lord, ribay mo pag-ibig namin. Lord, punuin mo kami ng pag-ibig mo. Maranasan namin yung pag-ibig. Hindi lang namin ito maintindihan. Lord, allow us to understand and to experience your love. Kapatid, walang hindi mababago pag naranasan ang pag-ibig ho ng Diyos. Everything, maminamahal ko, ay pwedeng mabago because of the love of God. Tingnan natin, hindi ko na ito masyadong hahabaan. No? That's the importance of love. No? Nakaka-aware po ito. Kaya hindi po pwede hindi nagpipray. Hindi pwedeng hindi nagpipray. Hindi pwede hindi nagbabasa ng Biblia. Hindi po pwede. Kasalanan po yan. Hello? Kung ikaw po'y may relasyon sa Diyos, dapat lang nagbabasa ka ng Bible, kasi pag nagbabasa ka ng Bible, kinakausap ka ng Diyos. Kung ikay nananalangin, kinakausap mo ang Diyos, nakikinig ang Diyos sa iyo. Kung pinakikinggan ka ng Diyos, dapat nakikinig ka rin sa Diyos. Kaya kapatid din sa akin, maintindihan mo ang nakahon ng Diyos. Huwag mong gawin big deal ang pagbabasa ng Biblia. Huwag mo siyang gawin big deal ang pananalangin. Dapat po itong ginagawa ng mga anak ng Diyos. May kausap po ako. Ang kailangan natin repentance. Ang kailangan natin paghingi ng tawad. Kasi hindi natin makita ang kahalagaan ng salita ng Diyos. Hindi natin makita ang kahalagaan ng tinatawag ng prayer. Gusto mong pumunta ng langit pero ayaw mo ng mga bagay sa Diyos? Hindi ho pwede. May kausap po ako. Hello? Let us go back to the Bible.
Allow God to speak to us. Let us go back to the presence of God. Speak to your Father. Lagi pong nakikinig. Pakisabi nga po, love. Isa pa ho, love. Tingnan nun natin, mga minamahal ko, the characteristic of love. No? Paano ba nilalarawan ng pag-ibig? Po na ipangabulo dito. Pag nakita mo itong mga bagay nito, sabi ng Lord, that's love. What is love? Sabi rito, mga minamahal ko, next slide. Sabi po ng Biblia, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Verse 6. Next slide. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Isa-isahin nun natin ito. Paano po bang i-define ang tinatawag na pagmamahal? Sabi po ng Biblia. No, tingnan nun natin ito. Sabi ng Panginoon, love is patient. Matyaga. Pag may pag-ibig ka, may tiyaga ka. Pag wala kang pag-ibig, wala kang tiyaga. Ibig sabihin mo, minamahal ko, gano'ng kahalagang pag-ibig? Amen? Kaya makikita mo sa isang Kristiyano, kung meron po siyang pag-ibig, meron siyang tinatawag na patience. Hindi siya mapagpatol. Kaya niya i-control ang kanyang sarili because of His love na nasa loob po ng puso niya. Amen? Love is patience. Love is kind. No? Yung mga tao, ano po yung kind? Ito po yung mga tao, minamahal ko na, maano silang tumulong. Gusto nilang ibigay. Saan ba ako pwedeng tumulong? Yung kindness, lagi po ito nagmamanifest. Hindi mo siya kailangang turuan na gumawa ng mabuti kasi may pag-ibig po siya. Natural na lumalabas po yung pag-ibig. Natural ang patience sa mga tao pong may pag-ibig. Kaya po pag walang pag-ibig, walang patience, mga minamahal ko. Kaya po maraming Kristiyano walang patience kasi po ang problema, wala pong love. Nawawala ang pagmamahal. Pero pag ang pagmamahal mo, minamahal ko, ay umapaw sa puso mo, kaya mong pagtsagaan ng tao. At natural na lalabas po na pagiging mabuti, mga minamahal ko. No, yung pagtulong, yung pag-abot sa mga tao. Kasi may love, mga minamahal, because love is patient, love is kind. Sabi niya, it does not envy. It does not envy. Hindi po ito inggitero. Hindi po naiinggit, minamahal ko. Ang ganda ng description ng love. Pastor, ano bang kayang gawin ng envy, minamahal ko? Nakakatakot ang envy, minamahal ko. Nakakatakot. Alam niyo po ba kung bakit tinapon si Joseph sa balon ng mga kapatid niya? Kasi inggit. Nainggit, minamahal ko. Bakit po ba pinako si Kristo sa krus ng Kalbaryo? Kasi nainggit. Ibig sabihin, minamahal ko, ito pong inggit na ito, very dangerous po ito. Mukhang cute, minamahal ko, pero may malaking problema po ito. Ito nakakatuwa. Pag may pagmamahal ka, hindi ka naiinggit. Bakit ka maiinggit? Meron kang lahat ng bagay. Kasi meron kang Kristo. Kaya ka naiinggit kasi pakiramdam mo siya meron, ikaw wala. Buti pa siya merong ganito, buti pa siya merong ganyan. No? Kaya tayo naiinggit, minamahal ko. Pero kung naiintindihan mo lang kung sino ka, wala kang dapat ikainggit. Why? Meron kang buhay na wala hanggan, sila po ay wala. Kung meron maiinggit, sila ang dapat maiinggit sa mga Kristiyano. Bakit ang mga Kristiyano may kapayapaan, may kagalakan? Kahit dumadaan ka na magsubok, may peace, wala sila noon. Sige po, palakpakan natin si Lord. Kaya pag tinignan mo, minamahal ko, kung inggitero kami problema ka sa area na ito, hindi ka dapat mainggit, anak ka ng Diyos. Meron kang buhay na walang hanggan. Mayaman kang, kulang lang pera. Pero paparating. Pakisabi sa katabi mo, paparating. Hello? Kasi ang hirap mo pag inggitero, even po sa ministry, pag nagkakainggitan, nagkakaroon ng kaguluhan. Kasi nakikita mo, much better yung iba sa'yo. Kaya gusto mo, minamahal ko na kunin yung gusto nila, ang tawag mo na envy. Kaya nakakatakot ng mga tao may envy, mga minamahal ko, pumapatay po ito.
At sabi, it does not boast. Hindi ito mapagmalaki. Ang pag-ibig, hindi mo mapagmalaki. Nakakatuwa pag may pag-ibig ka. Wala kang maramdaman na pagmamalaki. Walang paglaki ng ulo. May kausap mo ako. Kaya ang halaga ng love, mga minamahal ko. Kaya pag nakita mo ang tao may pag-ibig, hindi po ito boastful. Actually, mga minamahal ko, makikita mo kung paano nang pinipraise yung ibang mga tao. Alam mo, natutuwa ako sa gift niya, natutuwa ako sa ginagawa ng Panginoon sa buhay niya. Hindi po sa'yo nakasentro yung spotlight. Yung spotlight, dinadala mo sa ibang mga tao. Binibuild mo yung mga tao. May kausap mo ako. It is not boastful. Alam niyo, mga minamahal ko, nakita ko po ito habang tinitingnan ko, Lord, kailangan namin ng love. Kailangan namin ng love. Hindi po ito topic to judge ang sino man. Pero mga minamahal, it is corrective. Na gusto ng Lord, ayusin ang puso natin. Gusto ng Lord, mga minamahal ko, na pag tinignan ka niya, makita niya yung sarili niya sa'yo. Para siyang nananalamin. And I pray, meron po itong stage na nag-grow dapat. Nag-grow dapat. It is not proud. Hindi po ito boastful. Hindi ito mayabang. No? It is not proud. Hindi ito mayabang, mga minamahal ko. Alam niyo, sa totoo lang po, babantayan natin palagi mga sarili natin. Sa umpisa, tayo po ay mapagpakumbaba ng panahong walang-wala po tayo. No? Kung lumuhod tayo sa Panginoon, kung magkwento tayo sa mga tao, kita natin humility, pero nung pinagpapala na ho tayo, iba na ho mga sinasabi natin. Iba na tayo kung tumingin sa mga tao, pakiramdam natin, we are somebody. Pero minsan parang ikaw na yung aabutin, mga minamahal ko, hindi ka na makaabot. Kaya mga minamahal ko, sabi ng Panginoon, it is not envy, no, it does not boast, and it is not proud. Ang pride po, mga minamahal ko, isa po ito sa source ng kasalanan ng lahat ng tao. Pride, mga minamahal ko. Ito po ay nakita, mga minamahal ko, kay Satanas, kay Lucifer sa kalangitan. Nawala po siya sa tinatawag, mga minamahal ko, ng posisyon niya because of pride. Hosea, mga minamahal ko, nang simula niya, sabi niya gano'n, grabe, nung may nagde-disciple sa kanya, nung panahon na siya po ay bata, makikita mo yung kanyang humility, mga minamahal ko, nakikinig sa lingkod ng Diyos, ang galing-galing. At habang nakikinig siya, habang siya po ay nagpapaturo, mga minamahal ko, makikita mo yung kasaganaan ng kanyang buhay. Ang ganda ng leadership niya hanggang isang araw, nang siya po ay makilala ng mga minamahal ko, nalimutan niya na po kung saan siya nanggaling. Nagsimula siyang halikan ng kanyang mga kamay. Siya sabi niya, ang galing kasi ng kamay na ito. Talino ko to, effort ko to, galing ko to, mga minamahal ko. Samantalang ng una, Lord, kailangan ko po kayo, maawa po kayo sa akin. Kaya po ang blessing, nakakatakot yan, kapatid. Buti pa yung kahirapan, i-drive yung tuhod mo niyan. Pag walang-wala, luhod. Walang isasaing, luhod. No? Pag may walang pambayad, luhod. No? Pero pag meron ka na, ito nakakatakot. Hindi na lumuluhod ang tuhod na ito. Bakit ito? Because you are self-sufficient. Nung wala ka, minamahal ko, lagi ka nasa presence ng Lord. Umiyak tayo sa Panginoon. Pero nakakatuwa ang Panginoon. Natutuwa ako sa Panginoon. Kahit sa panahon ng mga ugali natin, hindi magaganda, minahal tayo ng Diyos. Inunawa tayo ng Diyos. No? Tapos minamahal ko, nandito ka nung walang-wala ka, nung meron ka na, hindi ka na makarating dito. Hindi ka na makarating ng church. Ayaw mo na yung magawain ng conference, ayaw ka ng conference kasi busy ako masyado. Alam, pinakamahirap, tanggalan ka ng Panginoon ng tinatangkilik mo. Makikita mo kung sino source mo. Kaya minsan, mga minamahal ko, nagiging karibal ng Diyos sa buhay natin, yung mga trabaho natin. Yung trabaho natin good, pero hindi po pwedeng lumagpas yan sa Diyos natin. Mga minamahal ko, it is not proud. Ito po, nakakatakot po ito. Ito po ang laging pinapanalangin sa Panginoon. Nabantayan ng Lord ang aking puso. Nakahabagan ako ng Panginoon. No? Bakit po? Kasi may ginagawa ang Diyos sa simbahan po ito, nakakatakot. Pagkasama ho mga pastor, lagi pong pinipraise ang ginagawa ho natin. Buti pa yung simbahan nyo, buti pa ang laki-laki ng ginagawa ng ano. Ako nga hindi ko makita malaki. Sa totoo lang ba po? Nag-uusap, may nagugulat, malaki. Buti pa sila, nakikita nila eh. Ang nakikita ko, wala pa tayong nagagawa. There is more para sa kingdom ng Lord. Ingatan natin puso natin sa mga pagmamalaki. Nakakatakot po ito. Hindi tayo papasok sa langit pag meron po na ito, mga minamahal ko. And then it does not dishonor others. No? Hindi po niya nagmamak ng mga tao, hindi po siya nagda-down ng mga tao. Pag may pag-ibig, binibuild up niya po yung mga tao, mga minamahal ko. No, yun po yung trabaho ng pag-ibig. Kaya sarap na yung may pag-ibig, hindi ka naiinggit.
Nakikita yung mga tao, pag kailangan, tutulungan mo, iaangat mo siya. No? Ipapakilala mo siya. Kasi binibuild mo siya. Why? Kasi may pagmamahal ka. Gusto mo yung dati, nung bata kang Kristyano, lahat ng spotlight nasa iyo eh. Di ba? Ngayon nagmamature ka na, ay, hindi na ako kasi may mga bago na eh. Bigyan natin sila ng opportunity para magano. Because of love. Ayaw ho ng Panginoon na pinagtatawanan ng tao. Ayaw ng Lord na dinis-dishonor ang mga tao. Ayaw ho niya yan. Bakit? Alam mo bakit? Sabi ng Lord, dala-dala niya ang presensya ko. Dala-dala niya yung image ko. Kaya gusto ko ng Panginoon, rumerespeto sa tao. Pag hindi ka marunong rumerespeto ng tao, hindi ka pwedeng maglingkod. Ang paglilingkuran mo lang mga minamahal ko, yung mga may pera, paglilingkuran mga minamahal ko, minsan sabi sa lipunan, pero kailanman hindi ka maglilingkod mga minamahal ko sa mga wala. Kaya po, ako lagi itong sinasabi, we need to respect people. May pera man yan, wala man yan, kung paano mo silang minahal, dapat ganun din po pagmamahal mo rito. Ang tawag dito ay pag-ibig, mga minamahal ko. Nakalungkot sa mga simbahan noong unang panahon. Pambira, ang mga mayayaman may sariling upuan. Uy, dito po kayo. Pag may, uy, dito po kayo. Ay, mahirap. Doon ka sa may bandang. Kaya po sa loob ng simbahan, alam mo kagad may hirap, alam mo kagad may mayayaman. Book of James, ganyan po yung problema ho nila. Panginoon, kapatid, tingin ka sa akin, lahat tayo pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Gaano man tayo kayaman, ano man ang ating dala. Hindi po sukatan yan, mga minamahal ko, na tinatawag ng ating values. Amen? At sabi ng it is not self-seeking. Ang pag-ibig, hindi po niya hinahanap. Yung, alam mo na, parang i-build yung sarili, mabanggit yung sarili, makita ang sarili, no? Hindi yung parang ano niya issue maging showy ng kanyang sarili, sabi ng Panginoon. Hindi ganyan ang love. Alam niyo ang love, ang gusto lang niya na hangga't maaari yung love. Ano lang ako, dito lang ako sa likod. Basta ako, maglilingkod ako kahit walang pangalan na, okay na ako. Dito na lang ako maglilingkod. Behind closed door. Mananalangin na lang ako. Yan po yung mga tinatawag na hindi po alam niyo po, pag ganyan ang puso mo, hahanapin ka ng Diyos. Pero pag ikaw po ay laging pinipresenta ang sarili mo for the sake na makita ka, maniwala ka, hindi ka dadali ng Panginoon sa taas, ibabagsak ka niya. Pero po yung mga tao na nakikita niya, I am not worthy. Hanggang dito lang po ako. Hanggat dito lang ako, maglilingkod sa lugar na yon, maniwala, okay na ako, maghugas ako ng plato, okay na ako maglinis, okay na ako ng tinatawag na CR, okay na ako dyan. Pero maniwala ka, yan ang hinahanap ng Diyos. Kaya magugulat ka, karamihan po ng lingkod ng Panginoon, halos lahat ay marunong maglinis ng CR. Most of them, mga minamahal ko, ay galing po sa tinatawag na paglilinis, mga minamahal ko. Nung makita ng Panginoon ng mga puso nila, gusto nila maglingkod sa Panginoon, hindi nila hinahanap yung kanilang mga sarili, kinuha ho sila ng Panginoon, nilagay po sa taas. Bishop Ontangco, yung ating pong ama sa PAG, marami po yung kasabay nung mga tayo po si Papa Candelaria, yung pinaka-head natin, mga minamahal ko, yung ating obispo noon, namatay po yun. Batang-bata pong ating Bishop Renato L. Ontangco. Siya po ay tagalinis lang po ng CR, tagalinis po ng simbahan, yung po trabaho noon. Pinag-aaral po ni Bishop, ni Papa Candelaria, mag-aaral ng Bible School, pinag-aaral po siya. Wala ho siyang basta servant lang. Hanggang isang araw, maminamahal ko, bago po pumunta ng Amerika para mag-retiro yung natin, binigay ho sa kanya yung tinatawag na natungkod, passing the baton. Maminamahal ko, mahalaga po ang mga servant heart. Church, mahalaga po yung puso na nagnanais palagi maglingkod. Hindi yung mga pusong gustong-gustong pinaglilingkuran. Bagkus yung mga puso na handang lumuhod para maghugas ng paa ng mga tao. It is not self-seeking. It is not easily angered. Diba itong pag-ibig nito? Hindi daw po magagalitin. Pambira. Sino niwala? Kailangan natin to. Pakisabi mo sa katabi mo, parang kailangan mo yan. Pakisabi lang po. Kailangan natin to. May kausap ako. Sabi nga ng love, it is not easily angered. Pag may pag-ibig pala tayo, hindi ka magagalitin. No? Kaya parang susi sa mga tinatawag na easily anger, ang kailangan mo lang love. Mapuspos ka ng pag-ibig ng Panginoon, hindi ka na basta-basta magagalit. Kaya po kung ano dumadaloy sa iyo kung may pag-ibig, maminamahal ko, hindi talaga basta-basta nagagalit.
Ang daming problema. Tao ito problema, minamahal ko. Ang daling magalit. Ang problema, minamahal ko. Pag Kristiyano na madaling magalit, ang problema rin yung love. So ang solusyon pala mga minamahal ko, Lord, punuin mo ko ng pag-ibig, Lord. Bakit po? Kasi pag puno ko ng pag-ibig, hindi ko papatulan ng sino man. Promise, Lord. Kaya mong pigilan sarili mo, bakit you are filled with the love? Hindi ka basta-basta napipikon. Kaya mong kalmahin ang sarili mo, minamahal ko, kasi nakakaintindi ka. No, ang halaga na itong topic po na ito, it keeps no records of wrong. Hindi po ito nagbibilang ng mga pagkakamali. Grabe po ito. Lahat tayo nasasaktan, amen. Lahat ng mga tao, nasasaktan ka ng asawa mo, nasasaktan ka ng mga anak mo, nasasaktan ka sa small group, nasasaktan ka sa simbahan. Lahat tayo nasasaktan. Pero ang magandang katangian ng pag-ibig, it keeps no records of wrong. Kalimutan mo. Pag hindi ka nakalimot, may problema ka. May isa hong tao mga minamahal ko, may isa pong tao, hindi tao, grupo ng mga tao sa Polynesia mga minamahal ko, ito po ay tribo. Meron po silang kultura ng mga minamahal ko na ang kultura nila, hindi mo pwedeng kalimutan yung masamang ginawa sa iyo ng tao. Ang ganda ng kultura nila. Dapat yung bitterness nandiyan para maalala mo lagi yung ginawa ng tao sa iyo masama. Meron kang ilalagay sa bubong ng nipa mo para maalala mo kagad itong tao na ito. Sabi ko, ang ganda kultura. No? Malamang maminamal ko, ang dami may sakit doon. Bakit po? Kasi stress po yun eh. Ang pangitingin sa akin, alam nakakatuwa sa Panginoon, etong karakter na ito, He keeps no records of wrong. Alam mo kung bibilangan tayo ng Panginoon, kung i-record ng Lord yung lahat ng pinagagawa natin, walang sino man ang karapat-dapat sa atin. Ang Diyos mo nakakatuwa. Kaya ang sarap po mo tumambay sa harapan ng Panginoon, kahit galing ka sa malalim na pagbagsak, mga pagkakamali. Alam mo, hindi ka niya hatulan. Alam niya, hindi ka niya bibilangan. He keeps no records of wrong. Pag nagpatawad siya, nililimot. Inugasan ng dugo ni Kristo. Kaya paglapit mo, wala na siyang makitang kasalanan mo. Bakit po nang patawarin ka niya, nilinis niya lahat ng kasalanan. Kahit gaano kalaki. That's your God. Kaya sabi ng Panginoon, dapat ganun ka rin. Hindi ka pwede mag-keeps na wrong. Kasi minsan sa totoo lang po, tayo mga Kristiyano, okay lang nakaisa, naisahan ka, dinalawahan ka. Pag tumatlo na yan, nakakatatlo ka na, ha? Umapat ka pa, ha? Tingnan natin. Panglima, patay ka na sa akin. Sabi ng Lord, walang relasyon na magtatagal pag ganyan po ang ano. Ibig sa mga mag-asawa narito, hindi ko kayo pwede magbilangan ng mga mali. Kung magbibilangan kayo, ako recommended ko po ito sa inyo, magpagawa ho kayo ng blackboard, kabilaan ng bahay nyo. Kung ayaw nyo magpatawaran, kumuha kayo ng chalk. Huwag yung chalk kasi baka magdayaan. Baka pag alis mo, burahin yung dagdagan yung mo. No? Kung ayaw mo rin magpatawad, kumuha ka ng blackboard, ilagay mo ron. Maniwala ka ho, 1 taon pala kayo nagsasama, punong-puno na ho yung blackboard. Tapos huwag nyo lilimutin, bumili kayo ng panibagong blackboard. Ilagay nyo sa kabila. Nyo, kasi ayaw magpatawad, magbilangan naman yun. Bilangin nyo palagi. Wala pang pangalawang taon, puno na ulit, tantos. Tapos huwag ka pa rin magpatawad, huwag ka pa rin. Kumuha ka ng blackboard. Maniwala ka, baka 5 taon, punong-puno na ng blackboard yung bahay nyo. Ito sinasabi ng Lord sa atin, na kung paano kitang pinapatawad, dapat nagpapatawad ka. Kung paanong nililimot ko ang pagkakamali mo, dapat limutin mo rin ang pagkakamali ng mga tao sa'yo. Pwede ba ako makiusap sa'yo? Yung pagpapatawad ay regalo mo sa sarili mo. Ulitin ko po ito. Ang pagpapatawad ay iregalo mo sa sarili mo. Bakit po? Pag nagpapatawad ka, ikaw ang talo. Mahirap po maging bitter. Mahirap magkaroon ng sama ng loob. Talo ka dyan. Kaya ang pinakamagandang regalong bibigay mo, patawarin mo yung tao para ma-release ka dyan sa tinatawag na yan. May kausap po. Ito pa nakakalungkot sa unforgiveness. Sabi ng Lord, patawarin mo kami sa aming mga sala kung papaanong pinapatawad mo kami. Ibig sabihin, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka patatawarin.
Kaya minsan akala natin, pinatawad na tayo ng Panginoon. Sabi ng Biblia, kung hindi mo kaya magpatawad, hindi kita kayang patawarin. Sabi nga ni Bishop Manny, mga minamahal ko, mas madali daw pumatay kaysa magpatawad. Ano bang meron sa unforgiveness? Tayo na ayaw natin magpatawad. Ano kaya meron dyan? No? Alam mo, sana kung pag hindi ka nagpatawad, yayaman ka, no? Huwag ka na magpatawad ng buhay mo para yumaman. Hindi. Yung unforgiveness, pahihirapan talaga buhay mo. Ito sabi ng Panginoon sa atin, He keeps no records of wrong. Masasaktan tayo. Patawarin mo asawa mo. Paulit-ulit. Kasama ho yan. Pinapatawad ka rin lang naman ng asawa mo. Pakisabi nga po, quits. Huwag kang mag-isip na para ikaw lang nasasaktan. Nakakasakit ka din. Don't play victim. Huwag kang mag-play ng victim. Kasi nakakabiktima ka din. Dapat balancing kaisipan. Amen? We cannot enjoy life pag meron pong tinatawag na nag-keeps tayo ng records. And then, kasunod. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Ang pag-ibig, grabe. Hindi puro siya natutuwa sa masama. Kaya po pag ang tao may pag-ibig, hindi po siya natutuwa sa korupsyon, hindi siya natutuwa sa mga mockery, hindi siya natutuwa sa kung ano-ano mga bagay. Pag alam niyang masama, hindi nakakatuwa. Kaya po ang Diyos, hindi po siya natutuwa sa evil, hindi siya natutuwa sa masama. Actually, ayaw niya tingnan yan. Pero sabi niya, He rejoices with the truth. Tuwan-tuwa ang Panginoon sa katotohanan. Kaya po, maminamal ko, pag inaral mo yung nangyayari sa bansa natin, sa gobyerno natin, hindi natutuwa ang Diyos dyan. Evil po ang tawag dyan. Natutuwa po siya sa katotohanan, mga minamahal ko. Kaya dapat tayo mga Kristiyano, alam natin kung saan natin dadalhin ang ating katuwaan. Pag masama, hindi ka dapat matuwa. Pwede ba ako magsalita ng rito? Medyo... Tayo po halos maupo tayo sa mga tinatawag na, na mga... Karamihan po ng ating mga tinatawag na mga nagpapatawa sa television ay puro... Tuwan-tawa tayo sa kanila. Tanungin mo kung natutuwa ang Diyos sa kanila. I doubt it. Bakit? That's evil. Minsan, hinahayaan natin, aliwin tayo ng pagmamak ng mga tao. Si Lord po hindi natutuwa sa evil. Kaya hindi na pwedeng ibaba sa standard natin ng Diyos. Ito po standard ng Panginoon. He is holy. And still, He is holy. Natutuwa ang Diyos sa katotohanan. Yan po ang tinatawag na definition ng love. Kaya napakahalaga na, alam niyo po, pag may Nak, ibalik mo ko. Nak, balik mo ko. Bakit kailangan ng pag-ibig? Pag may pag-ibig, may patience tayo. Wow. Uy, kind tayo. Uy, hindi tayo naiinggit. Hindi tayo nagmamalaki. Hindi tayo mayabang. At hindi tayo gamak ng mga tao. Hindi natin hinahanap yung sarili natin para lang sumikat. Hindi tayo basta-basta nagagalit. Hindi tayo nagbibilang. At hindi tayo natutuwa sa evil. Natutuwa tayo sa katotohanan. That's love. Kaya ang halaga ng love. Bakit sabi nga po love? Isa pa ho, love. And then tingnan natin, kanina po yung importance, ganyan yung characteristic. Kaya tingnan ho natin, mga minamahal ko, yung kakayanan o kapangyarihan po ng pag-ibig. Ano bang kayang gawin pag meron hong pagmamahal, mga minamahal ko? Ano bang kayang gawin? The power of love. Sabi ho, mga minamahal ko, next slide. The power of love. Sabi niya ganoon. Sabi po ng Biblia, next slide, verse 7, love bears all things. Believe all things. Hopes all things. Endure all things. Pambihira. Pag may pag-ibig ka pala, mga minamahal ko, kaya mong pasanin ang lahat ng papasanin. Lahat ng problema kayong pagtagumpayan. Pag meron ka hong pag-ibig, mga minamahal ko, si Kristo po ay larawan ng taong nagmamahal. Kaya po yung sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, kaya niyang buhatin kasi motivation po nito, mga minamahal ko, yung pag-ibig sa mga tao. Si Kristo po ay punong-puno ng pagmamahal. Kaya minamahal ko, kaya po, He can bear all this. Kaya sabi ng Lord, Nak, gusto ko magkaroon kayo ng pag-ibig dahil ang buhay sa mundo ay mabigat. Kailangan ng pag-ibig ng Diyos to bear ang lahat po ng bagay na yan. Hindi natatanggal yung pasanin, pero gumagaang ang pasanin pag meron kang pag-ibig. Ang ganda ho nitong karakter na ito, mga minamahal ko. Ito nakakatuwa. Sa mga naglilingkod doon narito, kailangan ho natin itong pagmamahal. We need to bear ang bigat ng ministry. Imagine mo, meron kang 10 na bahagi ng cell mo. Yung problema nila, problema mo din yon. Tapos nagdagdag ka pa ng 5, naging 15 problema, bumibigat po yon. Kaya po pag wala akong pag-ibig, mga minamahal ko, hindi ka ho tatagal. Kaya sabi ng Panginoon, Nak, kailangan mo ng pag-ibig sa paglilingkod.
na kailangan mong pag-ibig sa pamilya mo para kaya mong pasanin ang problema ng pamilya mo. Kaya mahalagang pag-ibig, mga minamahal ko. No? May kakayanan siya, mga minamahal ko, na buhatin yung mga bagay na hindi natin kayang buhatin. Ang mundo, napakabigat, mga minamahal ko, and I believe we need love. Pangalawa, mga minamahal ko, hindi lang po siya may kakayanang buhatin lahat ng bagay, siya po ay naniniwala sa lahat ng bagay, believe all things. Ano pong ibig sabihin dito, mga minamahal ko? Pag may pag-ibig po ang tao, mga minamahal ko, kaya mong maniwala sa ibang mga tao. Bigyan kita ng sample. Alam niyo po ba, ang buhay natin, ang dami nating mga ups and down. Pero naniniwala, God believes in you. Why? Because He loves you. Pag bumabagsak ka, ayaw mo nang maniwala sa sarili mo. Minsan ayaw mo nang maniwala sa mga taong bumabagsik na paulit-ulit. Pero kung may pag-ibig ka, matututo ka, mga minamahal ko, na maniwala sa tao. May nakikita kang maganda sa kanya, bumagsak siya, pero nakikita mo hanggang dyan lang yan, mababago to, may asenso sa loob, may tagumpay sa loob, naniniwala ka, that's love. Kaya po ang tao, pag may pag-ibig, punong-puno ng encouragement, mga minamahal ko. Punong-puno ito ng word na kung saan kaya kang ilip, mga minamahal ko, because of this love. Because love hopes all things. Pero pag nawala po ang pag-ibig, wala ka nang makikitang maganda. Kaya po ang Kristiyano, pag napupuno ng pag-ibig, mga minamahal ko, kayang umunawa, kayang pumasan. Bakit po? Kasi because of this love, binabago nito ang pananaw, mga minamahal ko, ng kapuspusan ng pag-ibig ng Lord. Ito po maganda. Hindi lang po He bears all things, believes all things, hopes. Lagi may pag-asa. No? Laging hopeful sa hinaharap. Pag nakausap mo yung mga tao na puno ng pag-ibig, pambira, laging na-encourage ka to focus sa harapan, may ginagawa ang Diyos, may nangyayaring bago, paparating ang maganda, the rest of your life will be the best of your life because of love. Nagkakaroon talaga ng pag-asa. Pag nawala ng hope, wala ng pag-asa, wala na. Susuko ka na, ayaw ka na, give up ka na. Kaya po hanggat may pag-ibig ka, magpapatuloy ka. Bakit? Because love bears all things, believe all things, hopes all things. Hanggat may pag-ibig, magpapatuloy po ito. Kaya ang pag-ibig ay napakahalaga. Kaya gusto ng Lord tayo punuin ang kanyang pag-ibig. Dahil pag napuno tayo ng pag-ibig ng Panginoon, magsisimulang magbago ang buhay natin. Pang-apat, endures all things. Kaya na mag-endure kahit sa pinakamabigat na problema. Kaya na mag-endure, mga minamahal ko, kahit doon sa panahon na kung saan hindi na ito maintindihan. Yan po yung kakayanan, mga minamahal ko, ng pag-ibig. Kaya tingin sa akin, lahat ng may pag-ibig, they are unstoppable. They are unbreakable, mga minamahal ko. Kaya gusto ng Lord, mga minamahal ko, na maintindihan natin the importance of love. Kaya I pray pagkatapos nito, pagbalik mo sa altar mo, huwag mong kalilimutang ipanalangin palagi, Lord, puspusin mo ko ng pag-ibig. Sa umagang ito, punuin mo ko ng pag-ibig. Marami kong pwedeng makasama. Pwedeng maraming mga bagay sa mundo na ito na mabigat. Punuin mo ko ng pag-ibig. Dahil pag napuno ako ng pag-ibig, I can endure everything na pwede kong maranasan. Ganong kahalaga ang pagmamahal. Subukan mong tanggalin ang pagmamahal, magiging bitter ang buhay natin pare-parehas. Bitter. Hindi lang mo tayo magiging bitter, walang kwenta ang lahat ng ating ginagawa. We gain nothing, and we ourselves become nothing. Kaya napakahalaga ng pag-ibig ho na ito. Mga kapatid ko, ito pong topic na ito, hindi po ito topic para i-condemn ang sino man. Hinihimok ho tayo ng Panginoon na makaranas ng pag-ibig ho niya. And then sa huli, the permanence of love. The permanence of love. The permanence of love, verse 8, maminamahal ko. Sabi niya gano'n, verse 8, love never ends. Hindi daw po nagtatapos ang pag-ibig. Kaya napakahalaga ng pag-ibig. Hindi nagtatapos, sabi niya gano'n. As for prophecy, yung prophecy, it will pass away. Yung gift ng prophecy, it will pass away. Yung tongues, magpapass away yan. Yung knowledge, mawawala yan. Pero yung love, anak, mananatili yan. Kaya gusto ko magkaroon ka ng pag-ibig. Kasi pag may pag-ibig ka, mananatili ka. Subukan mo mawala ang pag-ibig mo sa Panginoon, mawawala ka sa simbahan. Mawawala ka sa presensya ho ng Panginoon. Pero hanggat may pag-ibig, minamahal ko, magpapatuloy ho tayo sa Panginoon, magpapatuloy po sa paglilingkod ng Panginoon. Bakit? Because love never fails. Yung pagmamahal hindi po nagpe-fail. Kaya gusto ko ng Lord, minamahal ko tayo, no? Manariwa yung tinatawag na pag-ibig po na ito. Next slide.
Sabi po ni Pablo sa closing po ng 1 Corinthians 13, verse 13, and now, these three remain, faith, hope, and love. Tatlong bagay daw po mananatili, pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, pero ang pinakadakila sa lahat ay pag-ibig. Bakit po? Pagdating ng langit, hindi mo kailangan ng faith. Bakit po? Pagdating mo sa langit, nakita mo na ang Diyos mo. Na-receive mo na yung lahat ng pangailangan mo, hindi mo na kailangan ng faith. Hindi mo na rin kailangan mo, minamahal ko ang hope kasi inaasahan mo, nandun ka na sa lugar na yon. Nawawala ang faith, nawawala ang hope pagdating ng langit. Pero ang pag-ibig, mananatili po yan. Bakit po? Dahil sa langit, ang kultura po ay pag-ibig. Kaya gusto ng Panginoon, tingin sa akin, gusto ng Lord tayo mga Kristiyano, sa lupa pa lang, maging mabuhay tayo ng pag-ibig bilang preparasyon. Pagdating natin ng langit, minamahal ko, hindi tayo mag-a-adjust ng gano'n. Bakit po? Kasi sa lupa, nagmamahal na tayo. Pagdating ho ng langit, it's only a continuation, minamahal ko ng life natin. Kaya po, permanent ang pagmamahal. Ito nakakatawa. Kaya, gusto ho ng Panginoon talaga minamahal ko, lumakad tayo sa pag-ibig ng Diyos. It is for us. Ang buhay natin magiging mananagumpay pag ang pag-ibig ng Diyos ay ating nararanasan. Tingnan niyo po ito mga minamahal ko. Next slide. May isang binata nagtanong sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, Lord, Pharisee, what is the greatest commandment sa law? Andun po ang pinakadakilang utos. Sumugot si Jesus. Jesus replied, love the Lord your God, love the Lord your God with all your heart, and with all your mind, soul, and with all your mind, love your God. Love your God. Love your God. That's the first and the greatest commandment. This is the first and the greatest commandment. And the second is this, mga minamahal ko, next slide. And the second is like it, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Ibig sabihin, gusto ho ng Panginoon ang kanyang mga anak, minamahal ko, mabuhay sa pag-ibig, mahalin ang Diyos at mahalin ang mga tao. Hindi mo kayang mahalin ang mga tao, malibong maranasan yung pag-ibig ng Diyos, dahil pag tumanggap ka ng pag-ibig ng Diyos, kayong magbigay ng pag-ibig sa mga tao. Kaya laging mahalaga yung connection po rito sa taas, mga minamahal ko. Kaya po ang purpose natin is loving God, loving people. Pastor, paano ba natin makukuha yan? Paano natin ito marireceive? No? Kailangan natin ng pagmamahal. Hindi po ito kayang gawin. Hindi po desisyon po ng puso. And the fruit of the Spirit, ang kailangan natin ay manatili sa Panginoon. Abiding. The key word is abiding. Manatili sa Panginoon. Next slide. Magtatapos na po ako. Sabi ni Kristo, I am the vine and you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Hindi natin kaya mag-produce ng patience. Hindi natin kaya mag-produce ng love. Ito po ay nangyayari lamang pag tayo po ay nakipag-isa sa Panginoon, pag tayo po ay bumalik sa presensya ng Panginoon. Ang kailangan nating manatili sa Panginoon, siya po ang vine, siya po ang source, siya po yung life. Kapatid, pag walang Kristo, walang pag-ibig. Pag walang pag-ibig, walang kabuluhan. Kahit gaano tayo kasi minamahal ko, ang kailangan natin ay bagong karanasan ng pagmamahal ng Panginoon. Ang kailangan natin ay pananatili sa Panginoon. Tingnan sa akin, anuman ang kalalagayan mo yan ngayon, malamig ka man, mainit ka man, matagumpay ka man ngayon, hindi ka nagtatagumpay, malaki kinalaman ng abiding dyan. Kaya ka nagtagumpay kasi nanatili ka sa Kanya. Kaya ka naging talunan, lumabas ka sa Kanya. Kaya ka minamahal ko, naging epektibo kasi nakakabit ka. Nawala effectiveness pag nawala ka sa Panginoon because He's the source. Ang mundo natin ginagalawan, hindi natin kaya without love. Ang daming tao na nangangailangan. Mga tao nakakausap natin, nakakasalumuhan natin, iba-iba ang mga ugali nila. Ang kailangan natin pagmamahal. Paano natin unawain ang mga asawa natin, mga anak natin, pag nagpapasaway, kailangan natin ang pag-ibig. Pwede ba kitang matanong, kamusta na kayo ni Jesus? How's your connection to Jesus Christ? Kamusta na yung Kamusta na yung fellowship mo kay Jesus? Yan po ang lahat-lahat. Church, yung fellowship mo sa Panginoon, yan po ang lahat-lahat. Kaya pag tayo po ay nananatili sa Kanya, at siya'y nananatili sa atin, meron pong impartation, mga minamahal ko, na kung sino siya.
Ang kailangan lang natin gawin, to stay in the presence of our Lord Jesus Christ. Ano ang pwedeng gawin? Ano ang pwedeng mangyari, mga minamahal ko, pag nawala ang pag-ibig? Ephesian Church, mga minamahal ko, ito po yung kwento nila. Nung una po silang maging mga Kristiyano, mahal nila si Jesus from the bottom of their heart. Sabi po ni Pablo, sumpain ang taong hindi nagmamahal kay Jesus. Lumipas po ang ilang dekada ng kanyang paglilingkod. Sumulat po ang Panginoon sa pamagitan ni Juan sa Pahayag chapter 2. Ito po ang sabi niya. Sabi po ni Jesus, sabi niya, ito ang sinasabi na may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Pag sinabing ilawang ginto, it is the church. Siya'y lumalakad, maminamahal ko, sa loob ho ng simbahan. Sabi niya, alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Kinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang unang pag-ibig mo. You left your first. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Even po si Kristo naghahanap ng pag-ibig. Even po ang ating Panginoon, mga minamahal ko. Naglilingkod sila ha. Ang sisipag ho nila. Tama doktrina nila. Pero sabi ng Panginoon, isa lang labang ko sa iyo. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Ibig sabihin, kahit gaano tayo kasipag sa gawain ng Lord, kahit gaano tayo kagaling, pag wala na akong pag-ibig sa Panginoon, wala na akong kwenta lahat ng bagay. Ito sabi ng Panginoon, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. At gawin mo muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aansisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. It is a reminder, mga minamahal. Itong huling panahon, Jesus is coming very soon. How's your love sa Panginoon? Kamusta na kayo ng Panginoon? Kamusta na yung fellowship mo sa Lord? Na, pag walang fellowship sa Diyos, walang kaya i-produce. Hindi natin kaya i-fabricate ang love. Hindi natin kaya i-fabricate ang patience. Lahat ng ito ay galing po sa connection natin sa Panginoon. Marami sa atin, matagal na ho tayo hindi nakakaranas sa Diyos. Kung magiging honest lang tayo. Pwede ka nasa church, pero hindi mo siya nararanasan. Ang masakit, umiikot po yung buhay mo na akala mo tama po yung nangyayari. Sabi ng Panginoon, siya po yung Panginoon na lumalakad sa loob ng mga simbahan at kilala niya ho tayo. Ito po isang paalala sa atin. Sabi ng Panginoon, remember the height where you fall, repent, return. Gusto na Lord, punuin tayo ng pag-ibig, mga minamahal ko. Na, we cannot endure ang pagiging Kristiyano without love. We need the love of God. Tayo po itatayo, mga minamahal ko. Pwede ba yun, yung banal na apoy ng Diyos?